Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtaob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Puso na tapat. Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko. Ano ang nilalaman ng puso mo ngayon? Galak, galit, pangamba, takot, inggit, kalituhan. Kadalasan halo-halo ang nararamdaman ng isang tao at naiiba ito kung ano ang karanasan na nagaganap sa kanya sa pagkakataong iyon. Walang galit na di nagmumula sa pagkadismaya. Walang galak na di nagmumula sa kasiyahan. Walang pagkapuot na di nagmumula sa pagkamuhi. Narinig natin sa Ebanghelyo sa araw na ito ang pagpapalayas ni Jesus sa mga lumapastangan sa templo ng kanyang ama. Sa konteksto ng lipunan ng mga Hudyo noon, humaharap sila sa hirap na dulot ng impyernong Romano. Kaya't nang paparating na ang kapistahan ng Paskwa, natanto nila na pagkakataon ito upang maiangat pa nila ang kanilang estado sa buhay. Maraming mga taga-ibang lugar o bansa ang muling uuwi sa Jerusalem upang sambahin ang tunay na Diyos at papurihan siya sa pamamagitan ng pag-aalay. Buhat sa ibang bansa o lugar, kinakailangan nilang magpapalit ng salapi upang makabili ng ipang-aalay sa templo. Marami ang nag-aalok ng palitang salapi at nagbibenta ng mga pang-alay. Ngunit hindi naging maganda ang kanilang motibo sa pag-aalok na iyon. Nanaig sa puso ng mga naroroon ang panlalamang sa ibang tao. Sa halip na patas ang palitan ng salapi, ay dinaraya ito. Sa halip na mababa ang halaga, ay tinataasan nila ito. Walang masama sa pagtitinda, ngunit ang hindi nagustuhan ng Panginoon ang nagaganap na dayaan at lamangan, kaya't pinalayas niya ang mga mapagsamantala. Pinapaalalahanan tayo sa araw na ito tungkol sa pagiging tapat sa lahat ng bagay. Sinasalamin ng pagkilos natin ang nilalaman ng ating puso. Lagi nawa nating tandaan na ang ating mga sarili, lalo na ang ating mga puso, ay templo ng Espiritu Santo. Huwag nawa nating lapastanganin ito. Nakikita ng Diyos ang nasa puso at isipan natin. Sa araw na ito, ituon mo ang iyong pagkilos sa gawaing matapat
sa hangaring matuwid, at higit sa lahat, sa pusong may malasakit para sa kapakanan ng iba.